Mainit na balita, umabot na sa halos 70 individual ang kinasuhan o inirekomendang ireklamo ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa issue ng flood control. May update din ang kagawaran tungkol sa pagsasampa ng mga reklamo sa mga nalalabing araw ngayong taon. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Kasi may isa o dalawa pa na mga kaso ang isasampa sa korte kaugnay ng mga questionableng flood control projects bago matapos ang taon. Ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito raw ang nabanggit sa kanya ng Ombudsman habang binigyan diin na ng kalihim ang mga naging aksyon ng DPWH nitong mga nakaraang 4 na buwan. Ayon kay Dizon, may 87 na ng mga individual ang kinasuhan o kaya naman ay inirekomendang makasuhan kaugnay sa mga manumalyang flood control projects sa bansa. Kabilang sa listahang inilabas ni Secretary Dizon kanina na recommended for charges ay itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Dati nang sinasabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionable flood control projects. May 23 na rin na may mga kaso sa Sandigan Bayan at sa Regional Trial Court. At sa Enero, nakatakdang ilabas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng umano'y mga individual na pananagutin sa mga manumalyang flood control projects sa Cebu na itinuturong naging dahilan ng mga pagbaha at trahedya kamakailan sa probinsya. Ipinagtanggol naman ni Dizon ang ginagawa ng gobyerno laban sa mga tuligsa o pagtuligsa na mga maliliit na isda lamang ang kanilang napapanagot. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-file sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko, tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director, etc. Okay. Pero yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Samantala, Rafi, inanunsyo rin na sa susunod na taon ay magkakaroon ng DPWH ng malawakang pagre-recruit ng mga bagong graduate mula sa mga kursong engineering at accountancy mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Ito ay para punan ang nasa 2,000 bakante mga posisyon sa ahensya bukod pa sa mga nabakante dahil sa mga nasibak sa serbisyo. Salamat din Secretary Dizon sa Bicameral Conference Committee sa pag-aproba sa 529.6 billion pesos na budget nila na halos 40% na mas mababa sa original na panukalang budget ng ahensya. Pagsisiguro ng DPWH ay upload nila mga proyekto na nasa budget sa transparency portal para masiguro na magagastos ng tama ang pera ng bayan. Rafi? Joseph, nabanggit nga yung mga kinasuhan at mga inirekomendang kakasuhan. Alam naman natin na wala silang kontrol sa mga ipapakulong. Pero may nabanggit pa sila, Joseph, kung malaki yung kanilang paniwala na may mapapakulong pang malaking isda ika nga bago matapos ang taon? Yung sa sinasabi ni Secretary Dizon, 1 or 2 cases pa. Meron yan ng mga personalidad personalidad, pero hindi niya kinilala yan. Tingnan natin kung yung 1 or 2 ay mai-shoot nila before the year end, Rafi. At Joseph, meron ba silang nabanggit itong si Secretary Dizon tungkol sa pagkakapasa ng kanilang budget na mas mababa kaysa sa kanilang hiling? Yeah, okay. Ang sabi niya dyan ay kung halimbawa na, number 1, nagpasalamat siya sa BICAM, no? Na naipasa na sa wakas yung kanilang budget. 40% lower yan dun sa hinihingi nila na something like 800, so parang 500. Mga less than, a little more than 500 billion na lang yung hawak nila ngayon. Pero kahit may 40% na cut, ay they will make do with what Congress gave them. So ibig sabihin, yung may mga projects na kung pwedeng i-revise yung ilang mga plano, ay gagawin nila yan para ma-adjust yung binigay na pera. But we also have to remember, Rafi, na yung pera ng DPWH ay malaking kabawasan dyan ay yung mga pinagtatanggal na nila ng mga flood control projects. Pero yung lumabas sa BICAM is an additional reduction. Pero kakayanin naman daw ng DPWH na pagkasahin yung budget na ibinigay sa nila ng Kongreso, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.